Good morning sa inyo. Ito si Kuya Bisaya at magsisimula ng palibagong vlogger from Zamboanga City, Dipolog, Zamboanga del Norte. Kaya salamat sa inyo at palagi ko pong sinubaybayan yung mga political vlogger dito sa social media, lalo na si Bisdak. Salamat sa inyo, napakagaling mong vlogger. Napakagaling mo, lalo na si BMR. Mga idol ko po kayo. Idol, lalo na pa yung isa si Banat Bay. Yun, idol ko kayo. Napakagaling yung vlogger. Kaya walang oras na hindi ko kayo pinapanood at sinubaybayan sa mga ginagawa nyo para sa ating pinakamamahal na Vice President. Talagang sabagay, napaluwa ako talaga sa nangyayari ngayon. Ako pala, ang channel ko po si Kuya Bisaya, bagong vlogger. Gusto ko po kayong gayahin, Kuya Bisdak at Kuya Banat Bay, Kuya BMR. Idol na idol ko kayo. Kaya salamat, tulungan nyo ako sa papasukin yung mundo ng vlogger. Kaya salamat talaga sa inyong pagsuporta sa ating Vice President. Masakit talaga. Kaya laban lang tayo sa ating pinakamamahal na Vice President, si Ate Sara. Kaya salamat ng marami, Vice President Inday Sara. Matapang ka. Dahil sa totoo lang, walang duwag sa Mindanao. Pag ikaw ay pinanganak ng lehitimong Mindanao, palaban yan, matapang yan. Kaya nagkamali sila ng binangga. Ang mga taga Mindanaon pa ang kanilang binangga. Kaya laban tayo, laban lang. Kaya Ate Sara, Vice President, ingat lang palagi. Huwag ka matakot sa mga kung anong nanirinig mo laban sa iyong kalaban sa politika. Alam natin yan ay panakot lang yan. Basta pag tayo ay lehitimong Mindanao, walang takot, walang iwanan. Pagpatuloy lang natin kung sa tingin natin ay tayo ay nasa tama. Kaya saludo po ako sa iyo, Ate Sara, kasi isa po akong igil. Kaya alam ko po, ikaw po ay isang igil din. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Vice President, si Vice President Sara Duterte. Thank you talaga sa iyo. Kaya nga nasaktan ako sa mga nangyayari ngayon. Bugbog sarado ang ating Vice President. Pero nakikita ba ninyo sa mukha niya, hindi siya natatakot, lalo siyang tumapapang. Ang ating Vice President, ganyan yung leader. Hindi nagpapakita na siya ay nanghinaan ng loob. Basta laban lang, go lang ng go. Ganon po ang ating Vice President. President in the future. Kaya magpapasalamat tayo sa ating Vice President sa iyang tapang na kanyang ipinapakita sa atin. Kaya huwag tayong manghina ng loob, yung mga pure DDS, pure supporters ng mga Duterte. Huwag tayong manghina ng loob, walang iwanan hanggat kamatayan. Kaya yun po ang aking prinsipyo sa aking sarili. Masakit man sa atin kung anong pinagagawa sa kanilang mga kalaban sa politika, ginagawan-gawan ng kasalanan para lang masira ang kanilang career bilang isang politika. Kaya napakasakit man kayong mga supporters sa mga Duterte, huwag tayong bibitaw, tuloy lang kung anong mga paninira sa kanila, sa ating Vice President. Ang dami mga paninira, pero hindi sila nagtatagumpay. Dahil alam po ng Panginoon ng ating Vice President ay palaging nasa tama yan. Pinagbintangan na korupsyon,
Walang bahid na korupsyon ang tingin ko po kay Vice President Inday Sara Duterte. Ha? Ihambing natin yung kanilang lugar namin doon sa Mindanao, sa Davao. Napakaganda. Mayroon bang gustong makipag-contest doon sa lugar na yon? Napakagandang Davao. Ha? Hindi man ko nagkakamali, sa buong mundo pang 7 ata siya na safety at magandang lugar. Nababalitaan ko yan. Pang 7 yung Davao sa buong mundo. Kita mo yan? Pasalamat tayo sa Pilipinas, mayroong lugar na pasama sa top 7 siya. Pang top 7. Na kung top 10 man kinukuha sa pinakamagandang lugar ba o bayan, ang Davao napili. Diba? Tapos pagbintangan yung ang daming ninanakaw, mga kurakot, mga Duterte, walang naniniwala sa inyo. Walang naniniwala. Ha? Kasi alam ng mga tao, ha? Paano nyo sisiraan ng mga Duterte, kurakot, korupsyon? Nung pag-upo pa lang ni Tatay Digong, ha? Nakita nyo ba yung kanyang build project? Ha? Sa daming nagdaan na mga presidente, magmula kay Marcos, yung senior Marcos. Pagkatapos nung kay senior Marcos, sinong sumunod ng Kore? Magmula kay Kore, may nagawa ba? Ha? Hanggang sa kasalukuyan? Wala, di ba? Magmula kay Kore, sino ba yung yun? Kay Fidel Ramos, kay Irap, yun ba yung tama ba ako noon? Kay Irap, tapos kay Gloria, tapos kay Noynoy Aquino, tama, yun, basta magmula doon. Wala na akong nakikita na mayroong ginawang project. Ha? Kay Tatay Digong lang. Makinig kayo, mga supporters, mga DDS. Magmula kay Senyor Marcos hanggang pababa at hanggang nakarating kay Tatay Digong, doon pa lang nagsisimula ang project sa ating bansa, yung tinatawag na build. Ha? Paano niyo nasabi na mga kurakot ang mga Duterte? Ha? Huwag niyo kaming gawing tanga ang mga taong bayan dahil nakikita namin. Kaya lalo pa naming minahal ang mga Duterte sa mga paniniraan nyo. Kasi nakita man namin, nakita ang gitna mo ba ang gihimo sa mga Duterte? Ilang presidente nagdaan magmula kay Senyor Marcos hanggang nakarating kay Tatay Digong. May mga ginagawa ba sila? Wala. Pinagbibinta lang yung mga pag-aari ng gobyerno, ng property government. Ang daming binibinta. Ang dami. Pero kung sabihin mo may ginagawa para sa ikakabubuti at saka ikaka-improve ng ating bansa, wala. Wala dyan. Na puro na sila hinambog. Istura na sila dia. Anak na gina sila. Hinambog. Mga pangako. Pangako na sila. Puro ay gihimo. Ang tao nga daghang gihimo sa atong bansa, mao po na ilang gidaot. Gidaot na nila. Ha? Dili gina sila muhunong hangtod dili na madaot ang mga Duterte. Sige din nila daot. Ay karon ang mga tao ay nagmata na sa katotohanan. Nagmata na sila. Sige na mong daot.
nakikipanira sa mga Duterte ay ang taong bayan lalong niyakap ang mga Duterte. Niyakap talaga sila. Niyakap. Minahal lalo ang mga Duterte sa mga taong bayan. Dahil alam ng taong bayan na ang mga Duterte walang ginawa na korupsyon. Kung hindi ang ginagawa nila para sa ikakabubuti sa ating lahat, mga Pilipino. Ganun talaga ang politika. Kaya magpasalamat tayo ngayon na mayroon ng mga social media. Mayroon na. Makikita na kung saan ka man sa lupalop ng Pilipinas, ng mundo. Malalaman mo agad ang mga pangyayari dito sa ating bansa. Dahil buti sa atin may mga cellphone tayo ngayon, kaya malalaman mo talaga ang mangyayari. Ay kung wala tayong cellphone ngayon, kagaya sa noong panahon pa ni Marcos, manong araw, wala yung mga cellphone na to. Kahit yung panahon ni Cory, dili pa kayo ito mo cellphone ba? Yung kay Pinoy, dili pa ito, una cellphone na pero dili pa ginani ba na live ba, makikita naman sa una kay Pinoy, kung ano naman to, nung text lang, text. O, mana mo sa una, karon video naman na. Saka may YouTube ba? Ay kung wala ni karon, wala kita kilibutan. Wala tayong alam sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon. Kung gaano na inubos ang pera natin, ang kaban ng bayan. Ganun katindi ngayon. Ha? PhilHealth, SSS, GSIS, naghihingalo ang pundo dyan. Ay ko na lang sabihin kung magkaano ang nawala dyan na pera. Naghihingalo. Ha? At nagbinta ba talaga ng gold? Nagbibinta pa talaga sila. Kinulang pa. At yung gold natin, yung ginto natin na matagal na nakatago, ang daming dumaan na presidente, hindi yon nagalaw-galaw. Ngayong pag-upo ngayon ni President Marcos, ano na nangyari? Tuloy nada ang ginto na kanilang binibinta. Sige nga, isipin nyo. Mga simpleng mamamayan, isipin nyo. Yung pira na yon, para sa atin yun. Para pagdating ng panahon, just in case of emergency, na tayo lugmok na sa kahirapan, mayroon tayo makukunan. Ha? Mayroon tayo kumbaga, collateral yun natin. Kung mangungutang man tayo, kung saan saan mangungutang, mayroon tayong collateral. Ano nangyari? Ibaligya na nila ba? Diba? Karon, si BP Sara pa ang kanilang ginagawa ng kurakot daw. Magnanakaw daw. 125 million. Kung ikaw vice president, ikaw president o senador, yung 125 million, ganyan lang ba kukunin mo? Kakunti yan. 125 million. Kunting pera lang yan para sa inyo. Billion ang ninanakaw dyan. Billion ninanakaw dyan. Si BP Sara, 125 million lang. Ninakaw. Pinagbintangan yung ninakaw. Ay sus, Ginoo. Ginoong gagmay. Ginoong gagmay, dagkog purol. Kaya mali, good. Mali ang ilang pagbintang sa ating Vice President para lang masira ang career ni Vice President. Para lang masira. Ay hindi, good na masira. Kaya ang mga taong bayan nagmata na, gising na sa katotohanan. Lahat, ito tandaan nyo ha, lahat na kumakalaban sa mga Duterte, lampaso, durog, dudurugin talaga namin.
lahat ng kumakalaban sa mga Duterte. Durog talaga, oh. Durog. Durog talaga. Naalala nyo ba? Dati. Ngayon, dating senador yan, ngayon hindi na senador. Si Trillanes. Ha? Nung panahon ni Pinoy, mabango yan siya. Binoto ko yan eh. Idol na idol ko yan. Kasi nakita kong ganyang katapangan ba? Nung panahon ni Gloria. Tapang siya nun eh. Tapang talaga siya. Tapang, kumakalaban siya. Hanggang nakulong siya. Kahit nakakulong pa yan, nanalo pa yung pagkasenador. Kasi maraming humanga sa kanya noon. Pagdating kay Pinoy, yan, nakalabas siya, nakalaya yan siya. Pinardon na tayo ni Pinoy, pinardon. Yun, doon siya nagsimula nung pumasok ang mga Duterte. Kaya man ang gikontra, gikalaban mo na niya, mga Duterte. Wag gibuot ba? Uy, buot. May balaparoon ba? Ang mga tawa na. Bugo juga yun, no? Dapat, bago ka kumakalaban sa isang tao, kung para sa akin lang ha, tingnan natin mabuti ba? Kung ang tao na kinakalaban mo ay mahina ba ito o malakas ba? Ay napakalakas sa taong bayan. Ugok talaga. Napakalakas taong bayan ang Duterte. Sa survey nung tumakbo ng eleksyon yan, namang pagka-president, ang taas ng rating, 80, 85, basta 80, basta 80 pataas yan ang survey ni Duterte. Kakalabanin mo yan. Nung kinalaban niya, wala na. Ang daming galit tuloy sa kanya, kay Trillanes. Doon bumagsak ang kanyang career bilang isang politika. Bugok man siya, bugo. Dapat, ang estela doon niya, iyaran ito itong gisabay-sabayan ba? Sabay-sabayan lang ba? Kung pang budol-budol ba yung tirada niya? Budol-budol. Sabay-sabay lang sa tama kasi pangarap mo, gusto maglingkod sa bayan eh. O ba't makakalabanin yan? Dapat dumikit ka na lang dun sa kanya. Kung dumikit siya sa kanya siguro si Trillanes, hanggang ngayon senador pa yan. Tama, mali. Hanggang senador pa yan. Baka naging Senate, ano pa yan? Senate President pa yan. Wala eh. Kinalaban niya. Puro na siya paninira kay Duterte. Nung si President Duterte ang nakaupo nung mga panahon na yun, puro siya paninira. Puro paninira. Eh wala man siya napatunayan. Kanang iyayar ng kabulustugan ba? Kabuang ang ganyan niya. Sige, nang daot-daot si Tatay Digong. Puro na siya paninira. Daot ang daot. Kabulustugan. Ando na may mga kaso, may nagnakaw daw, may billion daw pera sa BPI. Wala man siya napatunayan. Kanang iya, binugo lang ganyan ba? Binugo ng Trillanes. Wag ibuot. Alam ibigay sa balparoon ba? Na. O karon, asa man siya karon? Wala. Balita ko tatakbo ng mayor sa Caloocan. Kulilat. Ha? Kulilat. Kahit pa siguro kapitan takbo yung Trillanes, hindi mananalo. Kasi 32 million ang supporter sa mga Duterte. Kung tatakbo ka ng mayor sa Caloocan, ay marami ding mga Duterte doon, supporters. Yan, doon ka pa talaga. Nabuang ikaw eh. Noon sa mga doong Trillanes. Alam mo, kini nang kumut-kumuton ba? Imong naong, maragi kumut sa pungkol, kano imong naong Trillanes. Wa juga, di ka kabalo. Di juga kabalo maniid-tiid ba, kung si Bisaya pa. Di ka kabalo. Imo man gikalaban mga Duterte. Kusog mo nga sa mga tao na. Pangalawa, ang bumabanga kay Duterte. Sino ba yung isang natalo din yun pagka-senador. Yung dating humawak sa Red Cross. Si Gordon. Gordon. Gordon ba yun? O ba si Gordon? Yun. Puro din siya sira kay Duterte nung nakaupo siya. Ngayon, ng eleksyon, durog.
si Gordon. Luoy si Gordon, luoy, durog siya. Oh. Samantala yung hinawakan niyang posisyon, malakas yun kay Red Cross. Kumbaga marami siyang natutulungan ng mga tao. Kasi Red Cross yan, Red Cross. Kilalang kilala. Magmula pa sa grade 1, may Red Cross na eh. Grade 1. Kasi kilalang kilala yun, yung kanyang hinawakan. Kilala, ibig sabihin, yung hinawakan mong ano, tawag nun, komite, napakaganda Red Cross ka eh. Kumbaga, kilala ka kasi pagdating sa mga kalamidad, andoon ang mga Red Cross na kilala talaga kasi naman ay cross good, naman ay cross na kulay pula, kilala juga ka. Bisag kilala ka diya, eh kung imo nang banggaon ang mga Duterte, mga ngamote juga dong, Gordon. Iyaman ang ikontra si mga Duterte. Eleksyon, piti, yun siya. Piti. Talo gid siya. Wag yan ba? Wala. Dapat, mananahimik lang kayo. Manahimik lang. Kagaya ni Tulfo ngayon, no? Senador Rapi Tulfo, nanahimik lang. No comment siya. No comment. Kasi alam niya ang mangyayari. Pagbabanggain niyang Duterte, kung mag-ana pa siya karon, si Rapi, mag-ana siya sa mga Duterte, ay isa po na, okay. Piti po na, tahimik siya karon, tahimik siya. Tama yung ginawa ni si Rapi, tama. Manahimik lang tayo. Yung una, manahimik lang ta. Away lang mong away diha. Sige lang mag-away diha. Sige, away mong away. Basta ako nahimik lang. May po na si Rapi, oh. Ang mga away diha sa about politiko, lalo kay Inday Sara, sa ating Vice President, tapos kay Presidente Bongbong Marcos. Away na away. Si Tulfo karon nagkatawa na. Sige, ana na siya ko. Sige, away lang mong away diha. Away lang mong away. Ako mo'y makinabang na inyong kabuang ninyo. Ako ang magbenepisyo sa mga ginagawa ninyo. Ganun yung inisip ni Rapi Tulfo. Kasi lalaban man yan ng presidente sa 2028. Ano na sa utak niya? Ano na siya? Sige. Banatan ng banatan dyan. Pagdating panahon, ako ang magbibenepisyo dyan sa mga ginagawa nyo. Pero dili man. Dili man na may nana. Sir Rapi, dili gyud. Kay kusog gyud yung Duterte. Ikaw karon murag nasira mga karon, Sir Rapi. Nadaot mga karon. Nadaot ka. Kay ikaw kamo mga Tulfo sa una. Kamo mo pinakamaingay pagdating sa social media. Ang daming mga politiko ang kanyang pinagmumura nung araw. Ang dami yung pinagmumura. Matapang kayo pagdating sa ganyan. Pag mga pasaway ng mga tauhan sa gobyerno, talagang tinitira nyo. Lalo sa mga korupsyon, tinitira nyo yan kay mga kapatid. Binakbakan. Ngayon, hinahanap kayo ng mga taong bayan ngayon. Nasaan kayo? Diba? Sira na kayo dyan. Napagbintangan tuloy kayo na binayaran kayo. Napagbintangan kayo na binayaran kayo. Na isa rin kayo sa nasisilaw sa pera. Kasi kilala kayo eh. Ito sa buong Pilipinas eh. Talagang kayo ang pinakamaingay pagdating sa panahon. Pagdating sa mga ganyang mga nakawan, mga pasaway na mga nakaupo sa gobyerno. Magaling si Rapi Tulfo dyan. So babay ko dati yung kanyang yung sa wanted sa radyo, so babay ko yan. Nung siya nagsenador, wala na ko, nihawan ako dahil siyang wanted sa radyo, nakuganaya bagay. Nakalata manggugo siya. Tahimik na siya pagdating senador. Tahimik na siya. Alam na. Diba? Itong sa luto, daga na ito na lipa. Ito kay iya mo itong gibakbakan. Itong may nanalo sa luto. Kasi parang binudul-budul yung mga taong bayan na may panalo. Siya doon nagtuki ba si Rapi Tulfo. Noon tama nang sa bandang ulan, nahilo man siya. Wala na pakita, wala na siya nag-uyo, wala na. Nahilom siya. Nahilom. Oh. Ay, alam mo karon mga Pilipino karon.
kung anong nasa isip. Nahilom ko no dahil binayaran. Doon nagsisimula yung mga ugum-ugum laban kay si Rapi Tulfo. Pagdating sa pira, kayang silawin. Kaya maraming pagdating ng 2028, kung ito si Rapi Tulfo, kung tatakbo ito ng president, yun ang i-issue sa kanya. 101% yan, lalabas yan. I-issue sa kanya yan. Ba? I-issue yan. Tandaan mo yan, si Rapi. Yun ang i-issue sa'yo. Kasi sabihin sa'yo sa mga tao ngayon, nung hindi ka pa sa politika, napakaingan nyo mga kapatid. Mga pasakay sa gobyerno, binakbakan nyo. Ngayon, nasa Senado ka na, karapatan mo na mag-ingay dahil may boses ka na, nanahimik ka. Wa na kay pakialam sa mga taong bayan. Dahil dumikit ka kay mga Marcos. Doon ka kay Marcos kasi. Doon ka na si Rapi Tulfo. Idol na idol kita si Rapi. Sa totoo lang, dati. Idol na idol kita. Talagang makipag-away ako sa aking pamilya kung hindi kita mapanood sa yung wanted sa radyo mo. Pero ngayon wala na. Wala ko ganaya na. Wala ko ganaya lagi. Daghan namin wala na ganaya sa imong wanted sa radyo. Puro nung nagsenador ka. Tahimik na mga karong pagkasenador. Di na kayo bakbak. Hinanap namin yon kasi ikaw ang boses namin para sa manggagawa. Kasi nung nasa wanted sa radyo ka, palagi mong bukang bibig yung mga sahod ng manggagawa. Sahod ng mga mga security guard na wala sa minimum. Palagi mong binakbakan yan, mga duli-duli na yan. Ngayon nasa Senado ka na, nasaan ka ngayon? Ba't nanahimik ka? Hinahanap namin yon. Wala ka. Kaya yun ang pagkakamali mo. Dapat tuloy-tuloy lang dapat kung anong aming nakasanayan sa'yo, wala na Tinanggal mo dun At nagpag-picture-picture ka pa sa mga Marcos, nag-selfie-selfie pa kayo. Yan, lalabas yan. Tandaan mo yan, si Rapi. Yung mga selfie-selfie nyo, nila ni Marcos, nung saan kayo mayroon kayo meeting na yun. Kung saan lugar yun. Nakita ko yun sa mga vlogger. Ilalabas yun pag sakala tumakbo kang presidente sa 2028. Ilalabas yun. Kasi ang mga Marcos karon sira na. Doon ka pa dumikit. Apel pag kakasira. Di ba? Wala na ngayon, tahimik ka ngayon. Yung loto, ikaw ito'y puro bakbak nung mananalo na palabas lang daw. Yung pala walang nanalo. Tama yun sana yung ginawa mo nun tumigil ka. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, Tulfo? Rapi. Piti ka doon. Ngayon, hindi pa yun ilalabas sa mga vlogger. Dahil nahimik man ka. Pag ikaw kayo tumakbo ng pagka-president sa sunod eleksyon, piti juga lagi. Piti juga ata. Dagan mga ebidensya, nagpicture-picture mo, kana, ang mga Marcos karon galit ang tong bayan. Dito mo ka nagpicture-picture. Kasama to yung asawa. Ana-ana mo, ana-ana ba, ana-ana. Yung posing mo, baga yung posing mo dito. Nasa airport na kayo nun. Basta, nakita niya ko to. Maogi na i-issue ni mo pagdating ng panahon, pag tumakbo ko ng presidente. Tandaan mo yan. Yung mga selfie-selfie nyo, ilalabas yan. Yan. Ibubuto nyo ba to? Alagad to ni Marcos o anaon na ka na. Sira mo karon mga Marcos karon. Ala ka. Luoy lagi ka. Nagkamali ka doon sa ginagawa mo Dahil sa yun ang isyo dahil sa ganun daw. Ano ka? Wawa ka, wawa. Idol kita sir dati. Saludo pa ko, dalawang saludo pa ko sa'yo dati Ang galing ka. Boses ka ng masa. Ngayon, nasa Senado ka na. Asan ang boses mo? Tahimik na. Di ba? Grabe ka dati nung nasa Wanted Radio ka pa. Dahil yung boses mo, di ka natatakot. Kahit mga hippie dyan sa mga hippie pa dyan sa mga kapulisan, pinagmumura mo. May mayor pa dyan.
kung ano-ano dyan, pinagmumura mo yan. Hindi ka natakot kasi alam mo yung sarili mo na tamang ginagawa mo. Eh ngayon sana dahil may karapatan ka na magsalita, dahil isang butante ka ng taong bayan, isang senador ka, asa man kakaroon, nagtago ka? Nahimik ka. Kaya, mga ginadya, kaya yung pangarap mo na gusto mag-president, wala. Eh si Vice President Sara ngayon, kahit anong isisira sa kanya pag tumakbo siya ng presidente sa 2028, wala na eh, kasi ngayon palang sinisiraan na siya eh. Kung mga tao, naumay na ba, kumaga, parang wala na. Sisiraan mo si Sara ngayon, si Vice President. Wala na. Eh, kaya, ngayon palang sinisiraan na siya eh. Pagdating ng 2028, wala na. Kung ulitin na lang paninira, wala na. Wala na. Ang rating pa rin hindi nagbabago. Oh, ano isira nyo kay Madam Sara? Wala na. Kasi kahit ngayon mo lang eh, kahit anong paninira eh, lalo siyang minahal ng mga taong bayan. At lalo tumaas ang kanyang rating. Sige nga, sagupain nyo yan, yung mga Duterte. Dodorogin namin kayo dito. Sa pamagitan dito, Kuya Bisaya. Baka pwede naman pakituplok dyan. Subscribe, Kuya Bisaya. Mga nanonood sa aking vlog na ito ngayon. Pakipindot na lang. Itanim ko po ng malaking utang na loob sa inyo pag ginawa nyo yan. Mag-ako ay pasalamat ako sa inyo ng lubusan. Ngayon pa lang, maraming salamat. Pindot na. Subscribe naman. Wala namang bayad. At i-share nyo para hindi lang kayo ang makakita sa aking vlog na ito. Basta solid Duterte. Magmula sa Paul. Magmula kay Tatay Digong hanggang ngayon kay Ate Sara, Vice President. Kaya yun. Kaya sa nangyayari ngayon sa ating bansa, medyo balita natin, iurong ang impeachment para kay Ate Sara, kay Madam Sara. Iurong. Dahil natakot sila sa pwersa ng mga INC. Pag yun ang nagagalit, hindi lang libo yan, hindi lang 100 yan, kundi milyon yan ang mga members ng INC. Subukan nyo gibain ang mga Duterte. Dito pa lang, dadaan mo na kayo dito pag giniba yung mga Duterte. Dito kayo dadaan muna bago sa mga Duterte, bago kay Inday Sara. Ha? Pindot naman dyan. Subscribe naman. Matibay. Mindanaon. Diba? Sira ka ng sira. Ay wala lamang yung ginawa. May kasabihan yan eh. Sira ka ng sira. Ay wala lamang yung ginawa. Ay yung sinisiraan nyo, yun ang pinakamaraming ginawa. Muna una-unahan nyo ba mga hunghang? Ha? Sira ka ng sira kay Vice President. Ay kayo wala lamang yung ginawa. Ay yung inyong sinisiraan, ang daming ginawa sa ating bansa. Ang mga tao, dili mo ng bulag. Nakabalo mo na sa gihimo, sa ato ang pinakamamahal na Vice President. Ano nangyari ngayon? Yung mga congressman na naninira. Wala na. Walang mananalo sa congressman ngayon yung membro ng Tuadcom. Wala talagang mananalo. Kasi kung saan man kayong lugar dito sa Pilipinas, maraming supporters Duterte dyan at mga INC. Tandaan nyo yan. INC pa lang, milyon-milyon ang member. Nagsalita kagabi yung pinaka-leader ng INC. Anong sabi? Kung sino man ang pumirma sa impeachment
kay Vice President Inday Sara Duterte, kung sino man daw ang pumirma doon, huwag na ninyong isipin ang endorsement ng mga taga-ANC. Looy kayo mo, looy. Karon, naipit mo karon, mga tuwadkom. Yung hambog-hambog ninyo, na titirahan nyo si Ate Sara kung sino kayong grabe kayo maninira. Asa man mo karon. Asa mo karon adto. Sira ng inyong tuwadkom. Ang inyong tuwadkom, nagtuwad na lang, nagtuwad-tuwad na. Nagtuwad-tuwad na ang tuwadkom. Wala na. Kahit pa sa mga senado na gusto mong pirma. Pag pumirma ka karon sa impeachment, asahan mo hindi ka na talaga mananalo. Kung senador ka man o congressman ka man, hindi ka na talaga manalo kasi sinabi ng INC yan. Kung sinong pumirma dyan sa impeachment na yan, huwag nilang asahan ang endorsement namin pag paihitaan na, oy. Diba? Wala. Kasi kung si Inday Sara, no, kung yung paratang nyo ay kung totoo yan na kurakot siya, o magnanakaw siya, hindi yan susuportahan ng mga taga-INC. Yun lang ang tandaan nyo. Mga honghang kayo dyan sa Kongreso. Honghang. Ha? Kasi ang Iglesia ni Cristo, itanim nyo, makinig kayo. Ha? Hindi yan sila mga bubo. Napakatalino yan, yung mga Iglesia ni Cristo. At alam nila ang ginawa mo tama o mali. O nagnanakaw ka ba o hindi. Alam nila yan. Kasi nakikita man yan sa social media. Ha? At yung background mo, nakikita man yan. Sisaraan nyo, sabi nyo magnanakaw. Corrupt, i-impeach nyo, plunder, ikaso nyo. Yun ay, ito ha, kalayan nyo ha, mismong kuha na nagsabi na walang mali sa ginagawa sa paggasto sa budget ni Inday Sara sa kanyang confidential funds. Kuha na nagsabi niyan. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng ang ating Vice President, tama, nasa tamang proseso siya, ginawa niya. Tama. Mismong kuha nagsabi na walang foul sa ginagawa. Tama ang kanyang deliberation pagdating sa confidential funds. Kalahin mo yung mga honghang na ito, no? Honghang. Confidential nga, sabihin, ano ba? Sikreto. Confidential eh. Walang tamang kakalam. Mga bugok, pangkitaan magresibo. Kung unsa imong asa na gastos, kung unsa mo ito imong gibayaran, pagkabugo agad kayo nila, no? Yun sa tao ng mga tuwan na, oy. Ay, alam mo na mga taong bayan, pag sinabing confidential nga, sabihin, sikreto lang na siya ba? Sikretong pinagagastusan para sa ikakabuti ng ating bayan. Confidential. Hindi alam, baka yung ginastusan ni Vice President para sa mga New People's Army, sa mga magkakaliwang grupo ba? O mayroon siyang binayaran doon na confidential funds para tutuliin yung mga makaliwang grupo ba, mga tulion sila kay kasi dagmawa to yung mga tuliuban dito. O, dito nagamit ang mga confidential funds para tutuliin yung mga kabilang grupo, yung mga NPA. Dito nagamit ang mga confidential funds ng iba. Siguro alam mo guro ni Vice President na way mga tuli ito ba? Ang gibudgetan. Kana, nasa tao ikuha karon ng ating Vice President, ito 10 million na budget ang mo diya para tulion ni muna sila, tulion kanang mga makakabilang grupo. Karon unsa man ang muda. Yung pangita agresibo, kung sa'yo nagasto ato, confidential gani. Ay, bugo ag kaya ng katuan na, oy.
Napakabugok-bugok. Kanaila, para lang gin sila ba na sila masabi para ikakasira sa ating Vice President. Alam man na nila, kabalo man na sila na confidential. Kanaila ba, pasikat na resibo, para ipakita sa taong bayan. Mga taong bayan karon kabalo mo na pag sinabing confidential. Sabi mo, buot sa buot mo sa mga bugo me. Pagkilo mo di, oy. Confidential gani na eh. Eh sa akin no, sabi ng mga kabats ko, Bats, may lakad ka? Ihambi ko sa inyo. Mayroon. Ano yun? Confidential. Walang makakaalam. Samar na, anak. Confidential ba? May makakaalam. Tapos karon yung pagkita-agresibo, asa gigastos. Napaka-hunghang talaga. Ano si Castro, oh, nako. Kana si Castro magsalita, akong gibantay na yung mga pronounce ba, yuong kana siya. Ako man ang iphon, mag-istorya siya. Maraming yuong. Tandaan nyo yan pag siya nagsalita. Dili mawala ang yuong sa kanya. Yuong. Timanyin nyo na niya, may Bisaya. Si Koy Bisaya, huwag yung kalimutan. Pag nagsalita na si Castro, daghang yuong. Tandaan nyo yan. Ngayon, pag nagsalita si Castro, nga narinig yung mga yuong sa bungangan niya, subscribe nyo ako. Mura na akong gibantayan sa iya, di ako sigig tawa. Kanang kay Castro ba kay Haba, nagbulbul mo na siya, nagbulbul sa paliwanag kay Haba to, puro to kabutbot. Yuong na siya, yuong. Daghang yuong na siya, kanang istorya yuong. Yuong. Tuan na. Muna diha, o karon asa man karon si yuong Castro. Diba? Ang kakapal ng mukha, no? Sila pa naglakas loob na magpapa-impeach kay Vice President. Isipin nyo, 32 million mahigit ang boto ni Ate Inday Sara. Tapos i-impeach nyo, ang boto nyo wala pang kalating milyon. Huwag mo na uwaw. Kapal ng mukha ninyo, baga mong naw. Talagang magagalit kami, mga taong bayan. Kasi 32 million ang binoto naman dyan. Ay, yung binoto naman 32 million, buong Pilipinas. Magserbisyo na sila, kaya nila kaming serbisyohan. Ay, yung mga congressman, kung saan silang district, hanggang doon na naman sila magserbisyo. Halimbawa, si Dan Fernandez, second district siya ng Laguna, ay doon na siya magserbisyo. Hindi sa buong Pilipinas, hindi. Doon lang yan. Sa nasakupan niya. Ay, yung Vice President buong Pilipinas. Tapos ipatanggal nyo. Ano, may mga durugon niyo yung mga naong ba? Kumut-kumuton ba? Yung naong nyo. Huwag ikauwaw yung mga tuhanan ng mga bagag naong, di ba? Ang boto nyo, 200,000. 100,000. Nanalo ka pagka-congressman. Siyempre, dihara ko na sa imong bayan sa First District ng Laguna, dihara ko ka. Halimbawa lang ba, First District ng Laguna, Second District. Dihara lang ka magserbisyo sa iyong nasasakupan mo. Ay, yung ipapatanggal nyo, buong Pilipinas, nasyonal na. Maglilingkod siya buong Pilipinas. Tapos i-impeach nyo, piste. Pagkaway buot, pagkaway uwaw lagi. Yawa. Uy, wow. Kung nagko-congressman, no? Halimbawa lang, for example lang, kung nagko-congressman, sige, susutan na. Sa ako nang hununaon, i-impeach na ito ning si Vice President, 32 million, buong Pilipinas, suportado ito. Ako, congressman ko, anong susuporta sa akin? Sa bayan ko lang. Kung taga Santa Rosa ako, sa bayan lang ng Santa Rosa, yun lang nagsusuporta sa akin. Ay, itong i-impeach natin, buong Pilipinas to, sinuportahan to. Doon pa lang, maisipin nyo nga, ganun na pati na. Kasi, ang nangyari kasi, ganyan.
Ganyan. Inutusan kayo na ganito-ganituhin nyo para masira. Di ba? O ganito, sirain nyo yan araw-araw. Example lang, sa ano ko lang to, sa opinion ko lang to, opinion. Araw-araw sirain nyo. Mayroon kayong tag 2 million. Araw-araw, sirain o sirain. Hanggang mag-eleksyon. Pagdating ng 2028. Palagi nung gaganyonin. Kaya nangyari ngayon, puro nakawan. Nakaw sa PhilHealth, nakaw sa SSS, nakaw sa GSIS, at saka yung isa pa. Yung ano pa yun? Basta isa pa. Nakaw. Kasi ang kwarta, gusto nyo malaman? Alam ko. Pagka nyo alam. Ang kwarta, doon ginamit sa araw-araw hearing sa mga tuwadkom. Bawat congressman man na sila, o pila kang congressman, o pagpalagay natin 300. Basta ako speaker, halimbawa lang ako speaker, ang gagawin nyo dyan, about ano nyo sa kongreso, sirain nyo ng sirain ng mga Duterte. Banggitin nyo palaging pangalan ng mga Duterte. Tag 2 million kayo dyan, araw-araw. Bawat hearing nyo 2 million. Sa senaryo ko lang yan. Parang ganun ang nangyayari. Kaya bilyon-bilyon ang ninanakaw ang pera. Kasi doon napunta. Sa mga hearing-hearing sa kongreso. Doon napunta. Ang daming congressman, 300 megit na sila. 300. Oh. 300. Kung sino mo itong membros mga tuwadkom na yan. Basta ang tawag ko, tuwadkom. Sige. Dahil kayo membro dyan, 5 million kayo. About hearing. Basta sirain. Pero alam nila yan na si Sara, walang korupsyon niya. Alam nila yan. Ang kanilang paninira para lang ipapalaman ng taong bayan na ang mga Duterte kurakot. Pero hindi nga yan ang kurakot. Alam nila na hindi ang kurakot. Tama ang ginagawa kasi kuha na nagsabi eh. Ang kanila paninira nga lang kasi politika eh. Paninira lang hanggang masira. O ngunong hindi. Kasi kung totoong may kasalanan, may bayad na kurakot, bakit hindi nila sampahan ng kaso? Plunder. May korte naman tayo. Hanggang doon na sa kongreso ang kanilang mga banat, paninira. Kasi alam nila pagdating sa korte, hindi man yan obra kasi hindi man totoo yan. Ang kanila, paninira lang. Kasi ganyan ang politika eh. Paninira. Para kumalat sa mga taong bayan, sa buong Pilipinas, na ganyan si mga Duterte, ganito, mga kurakot, 120 million, sa 11 days, ganito. Ang naubos niya, 120 million sa loob ng 11 days. Pero alam nila na ang ginawa ni Sara, tama. Walang korupsyon ang nangyayari. Dahil mismong kuwang nagsabi na wala. Pero ang ginawa lang karon, tuloy-tuloy pa rin sila sa paninira ng mga Duterte. Isipin mo yun ha, ilang buwan na yan. Bakit hindi nasampahan ng kaso? Diyan lang palagi sa kongreso, puro dakdak. Kasi alam nila, pag napunta sa korte yan, wala man, i-reject mo niya. Kasi wala man totoo yan. Paninira. Wala ebidensya. Kuha na nagsabi na tamang deliberation sa budget na ginastos ni Sara. Tamang ginawa sa paggamit ng pundo. Kuha nagsabi niyan. Ino-audit eh. Saka may mga resibo si Ate Sara. Talagang naka-black and white yan. Yung mga resibo na yan. Ay, ang kongreso, siraan lang kasi ag-isipin nila, pumasok ka sa politika, sa politiko, tanggap mo na to. Kung anong mga paninira, ganoon naman talaga yan. Pag pumasok ka sa politika, sa politiko, kung anong paninira na laban sa'yo, no comment ka dyan. Tanggapin mo yan. Kasi yun ang kalakaran pagdating sa politika. O, yun ang inisip nila. Na pumasok ka sa politiko, siraan ka na siraan. Ganun yan. Kahit hindi totoo, para lang masira ka. Eh, nangyari ngayon, ay tumaas man ang rating ni Inday Sara. Tumaas man. Ano nangyari dyan? Lalong tumaas. Yahuwa. Oh, sige nga. Sige, magpaninira. Sira. Sige, siraan nyo.
Ay, yung sinisiraan nyo, yun pa ang pinakamaraming nagawa. Eh kayo puro sira, eh wala bang ginawa, kundi mga bayaran kayo. Sus. Ito, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo totoo. Kung sino mga ang naninira ngayon kay Vice President Sara Duterte, pag yun ang nakaupo pagka-president sa 2028, basta ang ano ko lang, 5 dyan ang makukulong dyan. Una si Marcos, kulong yan talaga. Noong una paggagamit na mga pagbabawal ng gamot, kulong yan talaga. Si Romualdez, korupsyon. Si Lisa, pati ito si Abalos, isa yan, kasuhan yan. Basta pagsisingilin yan ni Vice President Sara Duterte. Grabe itong iyang gisulti, oh. Dili siya kapasaylo sa iyang mga kontra. Sa Bisaya pa ba? Mas Tagalog. Hindi siya magpatawad. Kung sa tingin ko ay kalaban na kita hanggang hukay. Grabe yun. Laglom kayo, eh. Kulba kayo, eh. Kay Bongbong Marcos ngayon, wala na. Pangiwi na lang ikaw na wak na siya, nagwak-wak. Wala talaga karon. Kasi Romualdez, kulong yan, plunder yan, ay kakaso niyan. Hahanapin yan yung mga pira ngayon kung saan napunta. Yung 5,500 flood control, hahanapin yan. Yung budget na yon, nasaan? Ba't walang nakitang project? Piti gin mo niya pagdating ng panahon. Piti lagi. Piti. 5,500 flood control. Nasaan? Bilyon-bilyon ang ginastos doon. Yun pala, drawing lang. Kulayan mo na ang drawing mo para maganda tingnan. Diba? Uy. About sa kulay red, kulay pink ko. Pero dito Duterte sa ulit to pagkasabihin nyo man, pinklawan ako, hindi. Ano lang talaga to, nang background ko sa aking studio. Studio. Yawards. Studio na ba, studio? Background lang. Baka sabihin nyo, kakulay ni Leni Robredo, hindi. Hindi ako kalini. Talagang sulit ako, tatay digong ako talaga. Mindanao, sa Buanga ako, eh. Mindanao, Dipolog City. Dapitan. Ano na siya. Kaya salamat sa inyo. Kung sino man tong marunong tumingin sa subscriber, pakipindot na lang at tuloy-tuloy na natin to, yung ating vlog na ito. At ngayon pa lang humigos yun ng maraming salamat sa inyo at Merry Christmas. At tulungan nyo ako sa aking vlog na ito. Huwag nating pabayaan ang ating pinakamamahal na Vice President. Tulungan natin yan. Iingatan natin siya at mamahalin natin. Dahil alam natin sila lang mga Duterte ang nagmamahal sa ating bansa, lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Tandaan nyo yan at natikman nyo yan nung panahon ni Tatay Digong. Natikman natin lahat yan kung paano napagalaw ang buong Pilipinas, yumanig nung siya ay naging presidente. Ang daming nagdaan ng presidente nung nakaupo na, barangay namin ganun pa rin. Pag upo ni Tatay Digong, pati barangay namin gumalaw, parang inuuga. Takbo doon, takbo dito, uwi probinsya, uwi doon, ang mga adik. Ibig sabihin, niyanig ang buong Pilipinas nung pag-upo ni Tatay Digong. Kaya marami nagsasabi na wala daw, useless daw yung war on drug. Bot ninyo yung useless.
Kami mismo nakasaksi na yumanig ang buong Pilipinas ng pag-upo na. Kasi barangay namin eh. Marami nagtakbuhan, uwian, nagbabago na, sumuko, nagparehab. Si Tatay Digong lang yun. Ay, nung marami nakaupo ng presidente, may ganun ba? Ganun pa rin pamumuhay, tuloy-tuloy, pamumuhay nila. Kung anong kalakaran, ganun pa rin. Pero nung pag-upo ni Tatay Digong, pistol. Grabe. Dami talaga. Ibang ang mga bahay sa amin, binibenta. Lumipat ibang lugar. Kasi, ano na sila eh, parang naispatan sila ba? Na ito, gumagamit to. Naispatan sila ng mga pulis dito sa amin, naispatan. Kaya ang ginawa, bininta si bahay, lumipat sa mga lugar. Yun, nabalataan ko, nagbago na. Nagbago na siya. Tumaba siya ngayon, tumaba. Nagbago na daw. Ito ang sinasabi niya. Nagpapasalamat din daw siya kay Tatay Digong. Dahil kung hindi nang dahil kay Tatay Digong, hindi siya magbabago ngayon. Ngayon daw, talagang ano siya, napakabuti ng tao nila ngayon. Talagang ano sa pamilya niya. Dati sa pagkalap sa pamilya niya, kundi ang iniisip niya, puro lang sa puro lang gamit na mga pagbabawal ng gamot. Ngayon, salamat talaga. Marami naman talaga nagpasalamat kay Tatay Digong mga panahon na yun. Lamang ang nagpapasalamat kaysa galit. Halimbawa, yung dating lulong na sa droga. Yun, nagbago. Nung pag-upo ni Tatay Digong yun, nagpapasalamat yun. Kay Tatay Digong. Nandahil kay Tatay Digong daw, binigyan pa din ng extension yung buhay daw nila. Binigyan pa. Kasi nagbabago sila eh. Kasi nung mga panahon daw, sinabi nila, hindi din nila akalain na magbabago sila. Pag-upo ni Tatay Digong, nagbago talaga. Ganun lang. Kaya salamat palagi nyo subaybayan ang aking vlog na ito at marami tayong makukuhang impormasyon kasi araw-araw nagala-gala ako dito sa ating bansa. Kaya pasukin natin itong vlog na ito kasi para malaman nila na totoo akong solid Duterte. Totoo naman talaga, maka-Duterte naman talaga ako. Ngayon, gusto ko lang ipaparating sa ating mahal na Vice President, Ate Sara. Ingat lang, ma'am. Ingat lang. Marami nagmamahal sa'yo, ma'am. Kaya doble ingat. Lalo na kay Tatay Digong. Tay, Digong, ingat lang po, tay. Sana dalangin ko po, bibigyan pa kayo ng mahabang buhay sa ating Panginoong may kapal. Huwag tayong susuko sa laban. Laban lang. At mananalig tayo sa ating Panginoong may kapal. Kaya maraming salamat sa araw na ito. Nasa inyong suporta sa aking vlog na ito at huwag niyong kalimutan at huwag niyo akong babayaan sa aking vlog na ito at palagi niyo subaybayan si Kuya Bisaya. Hanapin niyo lang sa YouTube, Kuya Bisaya ito from Mindanao. YouTube channel ko Kuya Bisaya, huwag niyo kalimutan mag-subscribe doon at mag-share. Pindot na lang, pindutin niyo. Salamat. Kung magpapaalam na sa inyo, maraming salamat sa inyong paggabay at pag-guide sa vlogong ito. Mabuhay tayong lahat. Salamat sa inyo mga followers ko dyan. Kung sino man ngayon nakakita sa aking vlog na ito, huwag niyong pabayaan ang aking vlog na ito. Basta tayo solid Duterte. Salamat po Panginoong Hesus sa araw na ito, yung pinagalo niyo sa akin. At papagad, gabay po kami at tulungan mo po kami papagad. Yung mga kababayan ko dito sa bansa namin na sana iligtas po sila palagi sa mga pamakan at yung pabayaan lahat po sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Gabayan po kami at yung pabayaan. Kaya aming pagkaloob sa aming Panginoong Hesus ang aming ginawa sa araw-araw sa pamamagitan ng si Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you. Salamat po, salamat sa lahat. Paalam, salamat. Bukas uli, magkikita tayo. Kuya Bisaya.